Nagdi-deny na po ngayon si Vice President Sara Duterte. Hindi daw niya sinabi na Marcos resign o hindi daw niya sinabi na kanyang pinagre-resign si Pangulong Marcos. Ito kasunod niya nung pumutok na balita nung siya'y humarap at nagsalita sa mga Pilipinong nagrarally dun ho sa may parte ng Netherlands. Pakinggan natin itong kanyang clarification dito kung papaniwalaan po ninyo yung kanyang sinasabi. Yes. Napakaklaro nun na hindi ko siya wala ko sinabi kahapon na BBM resign. Yes, hindi ko yan ever sinabi na wala ko sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. Ayun. And I gave them examples. Sinasabi. So, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Ayan. Ayan po yung paglilinaw. Hindi ko alam kung bakit nililinaw na ganyan. Maliban dun sa ambush interview sa kanya ng mga medyang nandiyan dyan po sa Netherlands ngayon dahil nag-aabang sa development sa ICC. Kanya ho sinasabi, wala daw siyang panawagang resign. Pero ito kasi kumalat, pinakalat, siguro ng kanyang mga supporters na yan ang panawagan. So mukhang nagkakagamitan. Hindi pa sinasabi ni Sara, ginagamit na ng iba. Na siguro nga ay followers nila. Okay? Kasi pag ang pangalawang pangulo ay nagsabi at nanawagan ng resign President Marcos, iba na po ang dating yan. Kasi ang pagpaparesign sa isang presidente, dapat meron kang malawak na dahilan, basihan. Kung wala, ay hindi ho maganda ang dating yan. Okay? Kaya ngayon, nililinaw niya, wala daw siyang sinabing ganun. Ang kanyang inamin ay yung issue na pag sinabi daw niya sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, katulad ng sinabi ko doon sa ibang video na pagka daw umuwi ng Pilipinas, baka daw magaya kay Ninoy. Na isa naman ho sa maraming negatibong reaksyon. Ultimong ang Malacanang, ang Aquino family, kahit ako nag-react dyan kasi alam natin na malayong-malayo ang naging kalagayan ni dating Senador Ninoy Aquino nung siya ay nabubuhay pa at bago siya nawala noong 1983, August 21, 1983, nang dumating sa bansa. Dahil si Ninoy nga, wala naman hong issue na may kaugnayan sa human rights violation. Hindi katulad nitong si Duterte na mayroong crime against humanity. So, kinukonfirm po ni Sara Duterte na siya ang may sabi nun. Na pag pinilit mo na ikaw ay makabalik, kasi lagi daw sinasabi ni Duterte na siya ibalik sa Pilipinas. Akala mo nagbabakasyon lang wala naman si Sara, ang Philippine government, Philippine court, wala nang jurisdiction kay Duterte. Ang lahat ng galaw, kung siya ay makakalaya o hindi, magtatagal o hindi, diyan sa ICC, ang ICC lang po. Wala nang ibang makakapag-decide dyan. Kaya yung pinalalabas ngayon ng mga balita na sa March 28 daw ay babalik ng bansa. Kailan? Sa Friday na? Babalik daw ng bansa dahil dahil magbe-birthday daw. Yan ang malabo pa sa sabaw ng pusit. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari yun? September 23 pa ang opening na trial doon sa kaso na kinakaharap ni Duterte. Yung nangyari nung nakaraan, pre-trial lang. Ang formal na trial ay doon sa September. Katunayan, may balita na natin na inorder na po ng ICC na paghandaan na ng Defense Council o ng Prosecutor at ng Defense Council ang mga ebidensyang pag-uusapan dito. Kasi ipipresenta ng mga prosecutor base sa reklamo ng mga naging biktima, pamilya na naging biktima sa human rights violation, ang kanilang ebidensya, testigo at lahat. Bibigyan din ng pagkakataon ng Defense Council na i-counter o kanilang depensa ang kanyang kliyente. Yan ang order ng court. Walang order ng pagpapalaya, walang sinabi na makakalaya, walang sinabing pansamantalang kalayaan, walang sinabi rin kung kailan matatapos ang kaso. Kasi nga po, yan ay walang may control kundi ICC lang. Kaya again, huwag kayong maniwala sa mga fake news. May mga nagpapalabas na propaganda ng ibang mga vlogger na uuwi na at makakauwi ng bansa. Wala pong katotohanan yan. Ito yung tandaan nyo na lagi kong sinasabi.
mga korte sa Pilipinas o sa ibang bansa, hanggat walang court order, huwag kayong maniniwala. Kung may nagsasabi ng ganito, speculation lang yon. Or, ang tawag ito, opinion lang yon. Sa pantaha lang, wala yung pagpapatunay. Pag korte ang may sabi na umuwi siya o papauwiin siya, yan, maniwala kayo. Pero kung walang ganon, hindi. At wala namang nakikita dahilan para siya pauwiin kasi nga siya ay kinasuhan. Meron na nga pong pre-trial. Yun na yun. Tinanggap na. Alam na ng korte, nahuli na siya. Alam ng korte na siya ay nasa kulungan na. Alam ng korte na siya ay kontrolado na ng ICC. Yun po yung pre-trial na nangyari. Ang susunod sa September, yun na yung opening ng trial. Pag-uusapan, posibleng pag-usapan dyan, proseso at ebidensya na. Kaya nga pinaghahanda. Yun po yun. Kaya again, inuulit ko, marami pong mapanlinlang, marami mga fake news, marami mga fake propaganda, pinaasa ang kanilang supporters at followers na makakauwi. Malabong-malabo po yan. Kahit pa anong gawin ng ating Philippine government o ng Supreme Court kung saan sila may petisyon, habeas corpus, kahit pumabor pa sa kanila, hindi po yan kaagad mangyayari na pauwiin. Kasi ang magiging papel lang ng Philippine government kung meron mang court report or decision, kung sakali ay aapila lang. Hanggang dun lang sa apila. Hindi pwedeng diktahan, hindi pwedeng pakialaman ng Philippine government at ng Philippine law at ng ating Korte Suprema ang jurisdiksyon na ng ICC, International Criminal Court, sa isang akusado katulad ni dating Pangulong Duterte. Yan po yan. Yan ang totoo. Maaaring masakit. Masakit talaga yan sa pamilya at mga followers niya. Pero wala tayong magagawa yun. Mas masakit kung maniniwala kayo sa fake news na ginagawa ng inyong grupo tapos hindi naman mangyayari kasi nga fake. Eh maraming fake news ngayon. For content at for views and subscriber only na ginagawa ng iba. Kaya nga massive na ngayon ang investigasyon at monitoring sa posibleng mga financer, gumagawa ng content creator at mga vloggers na fake news nakakasira sa imahe ng bansa at ng mga Pilipino. Ongoing na po ang matinding monitoring dyan, pag-identify ng NBI at saka ng iba pang ahensya ng pamahalaan mayroong kaugnayan sa implementation ng cybercrime law, cyber libel at iba pang mga batas tungkol sa nagsasabotahe sa demokrasya, katatagan at maayos na takbo ng ating bansa sa ilalim ni President Marcos Jr. Ayan po yan. Okay? Kaya inuulit ko, hindi naman tayo nagyayabang. Manatili kayo sa aking mga channel, Mike Abby Opinions, MA Pinoy TV, at sasabihin natin ang totoo. Kung ano nangyari. Ayan, katulad yan. Yung side ni Sara Duterte, pinarig natin. Sabi niya, wala siyang sinasabi na resign Marcos. O di, pinarinig ko sa inyo. Yan ang panig niya. Pagka kung maganda ang kanya sinasabi, napapabor sa bayan, paparinig natin. Pero kung offensive at below the belt, hindi tayo magpapagamit sa ganon. Pero kung katulad yan, kanya nililinaw na wala siyang sinabi, ang nagsasabi lang noon yung mga followers nila o yung mga kababayan natin, ay hanggang doon lang yon. Pero iba ho kasi pag nanggaling sa Office of the Vice President. At dahil dyan, sinabi niya wala, o di wala. Di ba? Ayan. Please like, share nitong ating mga video sa araw-araw sa aking mga channel. Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV.